Mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado, ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal
ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, na aresto, na detina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan. Interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat.